ay matanda na. Next on the Snooki Sir na channel, kwentuhan at kantahan with OPM icon Ray Valera. Akong tatlong main movies na ginawa na ang gumawa ho ng theme song si Kuya Ray Valera. Ay ating bigyan, strangers in love. Ray, kung pwede kang gumawa ng kanta para sa aming mga bakla. At kung hindi man dumating sa akin ang panahon. Ano ba yung mga kantang ginagawa niyo ho, na-produce niyo doon sa cemetery? Akala nyo si Haji Alejandro ay masungit? Totoo yun. Mabagal na singer, mabagal din yumakad. Isa sa mga tinatawag naming formalin ladies, tawag sa kanya Tita Ebs. Huwag naman Tita Ebs, Ate Ebs na lang. Ano po ba ang kanta niyo para sa akin, Kuya? Kuya, pasample naman konti. Nakakababa ng boses. Pag mababa yung talent mo, ang hirap kumanta. At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuungkat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Tina, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo lahat na lang ng gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Hello friends! Welcome to our channel, the Snooki Sir na channel. Isang espesyal na guest po makakasama natin ngayong araw na ito. Isa po siyang OPM icon, the one and only, Ray Valera. Kuya Ray, kamusta? Ay, Kuya. ang tawag niyo sa iyo, Toots. Ako, Yes. pagkakilala ko siya, Snooki. Alam niyo naman, tanong namin itong mga icon namin. Ako naman isa sa mga tagahanga rin. Ako Kuya, ako totoo lang ho. Alam niyo ba, meron akong tatlong main movies na ginawa na ang gumawa ho ng theme song ay si Kuya Ray Valera. Hello Young Lovers, Strangers in... Hello Young Lovers. Oh my gosh, ito parang na. ano yan. Hello, Roland. Sa'yo lang naisipang buksan ang damdamin ko. Sana ay mapalapit ako sa'yo. Sana ay ating bigyan ng kahit konting pagkakataon. Ang ating mga damdamin ikinukubli pa hanggang sa ngayon. Hindi ko na kumakanta ka. Kuya Ray, syempre pinagandaan ko to. Kuya, meron pa tayo. Strangers in Paradise. Dino Broca, 1983. Tama. Strangers in love, I've never been. Is this a dream or just a fantasy? So I'll never let you go. Tama, yeah. At saka meron kang isang parang tragic na pelikula. Ako. Viva Films po ito, Kuya Ray. Kay Boss Vic, Abot Hanggang Sukdulan. Ito yung kanta. Di man matapos, mahabang dilim na ito. Di man matapos, ang hirap ng buhay. Parang ganun yun, no? Yes, Kuya. Hindi mo akalain, Kuya, na gano'ng kadami na yung nagawa mong No, theme song. hindi lang yan kasi ginawa ko yung dala ng pangailangan nung araw eh. Kuya Ray, pwede ba Tanong natin naman pag-usapan na iyong humble beginnings? Pag galing ka ng broken home, nahiwalay yung magulang mo. Kasi nung panahon namin, pag sinabing broken home, ano yun, parang stigma sa buong angkan yun. Kaya hindi, dala-dala ko yun. So, at that time, syempre, hindi ako, palagi lipat ng bahay. Doon ako nagtira sa May Kawayan. Tsahin ko yun. Pero syempre, kapag nakikitira ka sa Iba rin, ano, Kuya? di syempre, obligado ka na maglinis ng bahay, Pakikisama. magbunot. Syempre, kasama yun. Ang
paraan ko para ngayon makagawa ng kanta o makahawak ng gitara, pupunta ako doon sa sementeryo na katabi ng bahay na yun. Yun na studio ko. Ito yung mga elevator type na kuya. apartment na Opo. patong-patong. Tapos nakaharap sa yung mga lapida ng mga namatay kung kailan siya namatay. Yun yung itsura nun. May Davey at least. Yun pala ang itsura. Pero pinangarap mo ba talaga na bata ka pa lang, gusto niyo po talagang maging sikat na singer? Hindi rin. Ang pagkakaalala ko, yung mother ko, mahilig siya sa mga drama plays. Pag meron siyang bisita, patatayuin niya ako sa lamesa para kumanta sa bisita niya. Opo. That's it. Pero nung nag-uumpisa na teenager na-realize ko meron pala akong talent dito. At saka noong panahon na yun kasi nagkukwaya din ako. At the same time, nagbabanda rin. Alam niyo ba yung kantang Walang Kapalit? At kung hindi man dumating sa akin ang panahon. What I'm trying to say is, nung bata ka pa, ang iisipin mo, napakatanga naman yan, hindi ka na nga mahal, nagsisiksik ka pa, di ba? Pag later on na medyo tumatanda ka, ma-realize mo, iba pala ibig sabihin ng lyrics. Ibig sabihin nun, unconditional love. Ibig sabihin, ganyan talaga eh. Kahit di mo kung mahal, pero mahal kita eh. Ganun, di ba? Then, magsasalita si Ray Valera ngayon, this moment in time, kasi noong araw, hindi niya masabi talagang totoong dahilan kung ba't niya ginawa yung kanta na yan. Alam niyo kung anong dahilan? Kilala mo ba si Ike Losada? Apo. Okay. Si Ike Losada, comedian. Pero gay siya. Nung panahon namin, walang salitang gay. Sabi niya sa akin, Ray, pwede kang gumawa ng kanta para sa aming mga bakla. At kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay maling rin. Yun. Asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking maling. Yo! Yo! Salamat sa palakpakan. Alam niyo naman, kahit sabi nila, di ba, mga singer, kahit di nyo sila bayaran, palakpakan nyo lang sila. Masaya na sila. Kaya sila yun. Ako, pag tinanong si Ray Valera, kahit di nyo palakpakan, bayaran nyo lang. Ano ho ba yung mga kantang ginagawa niyo, na-produce niyo doon sa sementeryo? Yung mga una kong kanta, ako si Superman yan, pagkasama kita, ngunit kung lalayo ka, sino ako? May storya din yung kantang yan, kasi nagkukwire ako nung araw. Opo. Yan ang una kong ginawang kanta. Galing akong Japan noon, nagbabanda-banda ako eh. Tapos in-apply ko yan sa Vicor. Na nung araw na saraon pa sila eh. 6 months, babalik-balik ako, araw-araw yun, para lang malaman. Para kasi carry ko puno yun eh. First time kasing nagkaroon ng singer na yung sumikat na pangit. Bihira yun. Siya, totoo naman siya, nagpauso ng pangit sa Pilipinas. Ano yun natin? Sabi ko nga, Nakaprangka pa lang doon. sa TV, sabi ko, kung pwede na yung mukha nito, pwede na rin ako. Ay ko po. Pero ginawa ko yung kantang yung part for him. Ang inspirasyon ko doon, yung nililigawan kong na naging girlfriend ko at eventually naging wife ko, si Ditas. At saka yung kay sarap ng may minamahal, asahan mo pag-ibig ko'y tunay, ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Ganda ng Yung boses kanta, ni no? Kuya Okay. Ray. Nakakailap. Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka, ikaw ang alaala sa aking pag-iisa, wala nang ibigin pang iba. Yup, thank you. Kuya Ray! May mga singer dito. More! Nasa tono. More!
Ibang klase yun. Idol! Yun namang storya nung naaalala ka, natabunan niya ng Mr. DJ. Mr. DJ, can I make a request? Ang haba nun, sumigat ng gusto yun, si Sharon, right? Naalala niya. Pero yung kantang kinanta namin kanina, yung naaalala ka, kay sarap, natabunan yun ng Mr. DJ. Halos buong taon. Sinundan pa yun ng kahit maputi na ang buko. Tayo, magkasunod yun eh. So natabunan yung naaalala ka, yung pangalawa kong single. Akala ko, wala na mangyayari sa karir ko. So, ang nangyayari sa kanya, nung una ko siyang narinig, balita sa akin ng mga isa kong kaibigan sa Bicol na doon daw unang tumugtog yan sa Bicol. Ang haba ng sales nung nung naaalala ka, which eventually lead to a album. Halo-halo na yung mga kanta na dinagdagan ko kasama na din. Kahit tagal din nating di nagkita, ako'y nasasabik na sa'yo. Kumusta ka na, nalulungkot yan? Nag-email ako upang malaman mo. Ganun na ngayon. Nag-negative ang swab test ko. Yun na yan. Ganyan na ngayon yun eh. Kaya nagsunod-sunod na yung mga patugtog ng mga kanta ko after naaalala ka. Dahil from there, na-realize ng mga DJ na ito palang itong Ray Valera na to, ito palang gumawa ng mga kanta namin. Di ba meron kayong isa pang hit din? Yung Maging Sino Ka Man. Yeah. Kuya, sino po ba ang babae sa likod ng kantang Maging Sino Ka Man? Hindi yun particular na babae. Alam niyo ba yung mga babae dun sa, ang tawag natin ngayon yun, GRO. Siyempre, pinuput down yung mga taong yun, right? Iniisip ko kung anong mararamdaman ng tao kapag narinig niya itong kanta na to, yung taong yun, no? Parang sinasabi mo sa kanya na merong magsiserious pa sa iyo. Merong taong tatanggapin ka kung ano man nakaraan mo. Mali man ang ikaw ay ibigin ko. Yan. Ako ay isang bulag na umibig sa'yo. Yan. At kahit anong pang iyong nakaraan, mamahalin kita maging, hindi ko sinabing masahista ka man. Hindi pwede, di ba? Ngayon, iba na yan. Mali man ang ikaw ay ibigin ko, kahit na ikaw ay wala sa tono. Pero, yun ang pinagmulan ng mga kantang yan. Which is also ginawa yan sa sementeryo din. Ano ang kwento naman sa likod ng Pangako? Doon kasi sa papunta ng May Kawayan, Bulacan, meron pong sa Caloocan may monumento eh. Ang gagawin ko, titingnan ko lang yung mga naglalakad. Mag-shota ba to? Eto maghihiwalay ba to? Eto ba, bakit parang malungkot siya? Lahat yun, tinitingnan ko yung distansya ng braso, magka-holding hands ba? Ngayon, iniisip ko naman, paano kaya kung kakasal sila, ano kaya gusto nilang marinig sa kasal nila? Yeah, yan yung pangako. Noon, nakala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan at para bang kahirap na paniwalaan pangako sa'yo ipaglalaban ko sa hirap at ginawa nating pag-ibig yun upang di magkalayo kailanman pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. For better, for worse. For richer, for poorer. Di ba nung araw ganyan? Sickness and in health, till death do us part. Naalala mo na. Kuya Ray, I'm really so happy na nandito ka. Ako rin, Pinagbigyan mo ako. na-share ko sa inyong lahat. Kuya Ray, eto po. Yeah. Meron po tayong buzzer question. Hi, Sir Ray Valera. This is E.A. Guzman po. Meron lang po akong tanong sa inyo. Marami po mga aspiring singers ang gustong sumunod sa inyong yapak. Ano po ang mabibigay inyong tips sa mga aspiring singers na yun? Na gaya ko,
para maging isang katulad niyo? Totoo lang, sasagutin ko, madaling umakyat. Nabanggit ko kanina, pero mahirap mag-maintain at bumalik. Gamitin mo na lang yung kindness, tsaka yung empathy. Kasi, kunwari, sumikat ka, di ba? Ang mangyayari sa ngayon, akala mo ngayon, lahat ng taong to may kailangan sa'yo. Dahil sikat ka eh. Kaya lang ang problema doon, lalaki ulo mo eh. Ang tingin mo sa magkakaroon ka ngayon ng ano na akala mo, hindi na matatapos. Wala nang katapusan ang iyong kumikita ka fame na and power. Ngayon, may tendency ka ngayon na baliwalain yung mga taong tumulong sa'yo. Mali. Gamitin mo yung kindness at yung empathy. Intindihin mo bakit sila nahandon, bakit sila whatever. Pero may mga iba kang kanta na kinakanta ng ibang singers. Curious ako malaman, though fan naman ako. Gusto ko lang para sa mga benefit po ng mga bago na manonood natin. Ano yung mga kanta mo na nakanta ng ibang singers? Ay, magpapasalamat nga pala ako. Dahil iba-ibang panahon, iba-ibang generation, nire-remake o kinakanta ng ibang singer. Yung mga compositions mo, ang dami kumakanta ngayon. Same song, pero ibang interpretation. Ngayon, recently narinig ko, meron akong narinig na yung Walang Kapalit, may version ngayon eh. And before that, ginagamit sa mga teleserye, sa teleserye. TV, na iba-ibang si Gary, kumanta. Kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin mo rin. Si Noel Cabangon, alam niyo, kung tayo ay matanda na, yan, sana'y di tayo magbago. Yan ang mga di ba? Kailanman. Nasaan ba'y ito ang pangarap ko? Makuha mo pa kaya ako'y akan at yakapin. Papasalamat ako sa kanila kasi yung mga fan nila, ibang generation yun eh. Mga millennial naman. So, ang nangyayari, yung mga fan nilang millennial, marirealize, ito pala si Ray Ballet, parang original nun. Nagpapasalamat ako sa mga batang yun dahil kahit paano, di ba? Yung mga kanta na yun na... It will live on, timeless, Kuya. Buzzer question from the one and only Jose Marie Chan. Ray, I heard that you're guesting on the show, so I'm looking forward to watch you. My question to you is, which of the songs that you have written is your most favorite? Thank you, Tito Joe. Kadyo, thank you Yung kanta niya na yung pinaka-proud akong kanta, yung Malayo Pa Umaga. Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa, hanggang kailan matitiis. Bakit? Okay. Nanggaling ako sa, alam niyo na, sa babae. Although ngayon kumikita na ako, pero nandun pa rin yung feeling ko ng attachment sa masa. Bakit hanggang ngayon? Kahit sabihin ng kumikita ako, ba't ganun pa rin pananaw ko? Para sa akin, ginawa ko po yan para sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Kuya Ray, ano po naman yung song nyo na kumita ng malaki? In your recollection, Kuya. Noong araw, hindi naman kasi talaga kumikita ang songwriter per se. Ang kumikita yung singer. Pag binigyan mo ng kanta si Rico Puno ang inimbita sa Amerika, kung anong show, yung songwriter, hindi naman nababayaran doon. Okay. Ginagamit naman sa telenovela yung mga kanta ko ng ABS-CBN, GMA7, at kung ano sa pelikula, Viva. Which one of those ang kumita ng para sa akin, sa lahat? Yung Pangako. Nako sa'yo, ipaglalaban ko sa As a songwriter, gaano kalaki yung kinita? Ang masasabi ko sa inyo, nung araw ang bahay ko luma. Because of that song, every quarter yun every 4 months, nagpapadala sa akin
ng bayad ang ABS-CBN. Alam niyo kung gaano kalaki? Napagawa ko yung isang bahay ng 2 floor, nataasan yun dahil bumabaha. Paunti-unti yun. After 4 months, salas muna. Sunod, kwarto naman. Then yung taas, etc. Pangako sa iyo lang yun. Because of that song. Grabe, ang laki ng kinita ni Kuya Ray. Na wala akong ginagawa, hindi ako artista doon. Pero tama yung lang naman yun. Song lang ang Kuya. kumikita. That's it. Para may royalty fee kayo, Yes. Kuya. Sa puso mo, ano yung top 5 Ray Valera songs mo? Baka sakaling mahalin mo rin. Ang kanta na yun kailangan ka lang, pero hindi ka mahal. Bakit Pero naman unti-unti mo nararamdaman yung ganun pala yun. Parang ganun. Kuya, pasample naman konti. Paano? At lihim kong nababatid na ako'y sadyang di mo iniibig. Ngunit kailangan ko itong tanggapin pagkat mahal kita at ako ngayon narito pa rin at nagbabaka sakali na ako ay iyong ibigin. Baka sakaling ako'y mahalin mo na rin. Ayaw ko kung alam niyo yung kantang I Love You Too. Kasama lang sa album yun. Magkikita tayo, kinakabahan ako. Parang torpe. Hindi niya alam. Lahat, pinaprepare niya sarili niya. Bandang dulo, wala siyang nasabi kundi, I love you. Yun. Ang ganda. Akala niya ngayon, hindi siya ngayon, napahiya siya. Pagdating doon sa dulo, akala niya, busted na siya. Yung pala, ang sagot sa kanya, ng babae, I love you too. Yun. Merong isang kanta si Sharon Cuneta na hindi nyo alam ako gumawa. Paborito ko rin yun. Kahit wala ka na, bukas ay naghihintay sa gitna ng pag-isa. At kung sakali mang iibig pang muli, sisikapin kung hindi na muling magkamali. Itatayo ako ng panahon sa luhang dulot ng nakaraan, tuluyang buhay kahit wala ka na. Ang buhay parang musika, puro tunog, damdamin. Ginawa ko yan nung, ang istorya niya pero nabaltaan ko nagkahiwalay sila ni Gabi. Meaning, hindi ko alam ang personal buhay nila, pero nabaltaan ko na nagkahiwalay sila. Wala naman kayong relasyon ni Gabi, no? Wala po. Wala, okay. Nabanggit ko lang. Okay. Buzzer question po, Ken Chan. Hi, Idol! Sir Ray Valera, this is Ken Chan. At may tanong po ako sa inyo. Eto, curious lang po ako. Totoo ba, sabi nila na ang mga musikero daw, especially mga balladeers, ay maraming chicks? Ako, feeling ko totoo eh. No, sir? Thank you, Ken. Iba yung balita mo Pero, posible. Kasi yung chicks, kahit hindi ka gwapo, kapag kumakanta ka sa entablado, parang gwapo ka na rin. Minsan ako nanonood din ako ng mga ibang banda. Kapag gustong-gusto ko yung kinakanta niya, ibang tingin ko sa kanya. Parang ngayon, di ba? Narinig ko si Snooki Serna. Na-inlove akong bigla. Parang gano'n. Yan na, kita niya may ibang, may ibang, parang may connect. Ayun. Alam niyo ba yung nakakababa ng boses? Hindi, no? Hindi. Ako, tanongin niyo kung ano yung nakakababa. Ano po ba yung nakakababa ng boses? Yung pag mababa yung talent fee mo. Ang hirap kumanta. Alam niyo din, pag walang talent fee, bigyan huminto yung boses mo. Aray ko po, kuya. Biro lang. Meron po ba kayo naging crush sa showbiz? Crush lang naman, kuya. Hindi, gusto niyo kiss and tell si Kuya Ray. I-reveal ko dito? Hindi, talaga. Ala din ni Dave, kuya. Tago na lang natin siya sa pangalang Aubrey. Hindi, joke. Si Lorna Tolentino, siya yan. Si Ness. Okay. Alma Moreno yan.
Si Sharon, sa mga ano yan. Karas ng Bayan. Kumanta ng pangako si Vina Morales. Pero totoo lang, ibang appeal ni Snooki, lalo nung sabi kong era na yon. Hindi mo siya Hoy, hindi siya mapagbaka. Nakoy pa to dito. Hindi ka mapag-interesan ng sexually. Ang ibig sabihin, hindi madumi isip pagdating sa iyo. Kuya, syempre, angelic naman ang image ko, kuya. Pati yung mukha mo talaga. Pati yung totoo mukha. lang. Ang tingin sa'yo, dapat protektahan. Yeah. Kuya Ray, meron po kaming pick a name. Si Haji Alejandro, kung si Rico Puno nagkalat lahat ng bagay sa kwarto niya, si Haji Alejandro, yung kama niya, yung medyas, yung necktie, yung isusuot, lahat yun nakaganon. Pati yung pantalon. Mahihiya kang umupo man lang at baka madukot mo yung kumot. Akala nyo si Haji Alejandro ay masungit? Totoo yun. Pero kapag kasama mo na siya ng matagal, ma-realize mo, ang sarap kasama ng taong yan. Yung mga joke namin na ginagamit sa entablado, si Haji Alejandro, pati yung mga joke na binibitawan ko ngayon, si Haji Alejandro galing lahat yan. Kaya napupunta sa akin yung mga joke na dati-rati naka-assign kay Rico Puno dahil walang ibang si Marco Siso naman ngingiti-ngiti lang sa entablado. Pero si Haji ang talagang namin. Siya pala give credit to the guy. Si Rico naman, alam mo, bubulihin ka niyan. Kumari, hindi niya gusto yung suot mo. O hindi niya gusto yung sasakyan mo. Palta mo na yan. Sabi niya, yung malibela ko, natatanggal o whatever, ganyan. Hindi ko naman pinapansin. Pero nung bandang dulo, na-realize ko tama siya. Ano yun? Sabi niya sa akin, ikaw, paano ko babayaran ng malaki ng producer pag nakitang ganyan yung suot mo o ganyan yung kotse mo? Sige nga. Pag inis mo, inis ka, di ba? Pero pag uwi niya, oo nga, Melda Papin, alright. Isa sa mga tinatawag naming formalin ladies. Bye! Love you! And then, bago mamatay si Rico Puno, kasabay kami ni Imelda Papin, Claire de la Puente, ako. And then, si Rico Puno at that time, para siya nagsishine, pumasabog. At pinipilit niya kaming kumanta ng Ako si Superman, na talaga naman para sa kanya. 1 week after, namatay si Rico. And then, si Claire, pandemya, namatay. Then, nagkita kami ngayon ni Imelda Papin. Mel, sino susunod sa ating dalawa? Ganyan ang batian. Sa amin, yun, parang way of saying we survive. Parang nag-survive tayo. At marami-rami na rin kami siyang pagsaluhan o sabay. Kadalasan gusto niya palagi siya huli. Kami kasi pagkatapos ng part namin, gabi na kami, mauna kami. Okay, bahala ka na. Marco Sison. Ngayon si Marco Sison ang pinagkakaabalahan niya sa sabong. Mga manok. Fighting cocks. Kaya ngayon ang tawag namin sa kanya hindi Marco Sison, the man for all seasons. Nung araw yon. Ang tawag namin sa kanya ngayon, Mr. Marco, the cock Sison. Alright. Get nyo na. Okay. Minsan ma-realize mo kung bakit hindi siya mayaman na up to now. Enough. Pero ang dahilan is marami siyang sinusuportahan. Hindi ko alam kung maraming pamilya o maraming I don't know. I don't wanna know. Ay, si Eva Eugenio. Kita kami, no? Tita Ebs! Kumusta ka na? Di siyempre, iniisip ko, mababahuan siya doon sa tawag sa kanya, Tita Ebs. Mapit sa akin. Ako, ma-o-offend eh. Huwag naman Tita Ebs. Ikaw naman, sama-sama nun. Sorry Ayun niya, Ate Ebs na lang. Hey! Nonoy Siniga, naku, mabagal na singer, mabagal din yumakad. Tumiwalag sa grupo namin yan for how many years. Yun pala, napikon siya kay Rico, sa biro-biro ni Rico. Kapag binibiro ko si Nonoy, nagpapaalam muna ako doon. Noy, okay lang, bibitawan ko yung joke na ganito Parang respeto out of, although sa public, akala nila parang nagbabanatang kami. Pero totoo nun, pinagpapaalam ko yun sa kanya. Dahil siyempre, maniwala ka sa hindi, di ba? Nakakaramdam din ako kung ano nararamdaman niya. Si Shasha, alright. Naku, isa sa mga crush ko to, si Shasha. Nakasama ko to sa
tawag ng tanghalan. Magkatabi kami madalas. Pag tinignan mo siya, ang feeling mo parang, alam mo yung royalty, yung regal. Para kang tumitingin sa prinsesa. Oo, tumitingin sa, ganon. Majestic ang kanyang presence. Correct. Ay, si Pops. Ang alam ko sa kanya, mataas, masungit, mataray. Pag nakausap mo siya ng personal, magugulat ka. Napaka down to earth. Ang una kong narinig sa kanya, nag-pictorial kami some time ago para sa isang show. Ang una niyang dating, siyempre, di ako kumikibo, baka ma-snub ako, no? Ang narinig sa kanya, New Year's resolution ko, sabi niya, mula ngayon, mabawasan ko ng taas ng kilay ko. Imagine yung character na medyo aloof ka ng konti, pagkatapos maririnig mo yung gano'n. Para bang meron siyang acceptance o meron siyang realization na ang image niya yung mataray. At ang kanyang pinipilit na baguhin sa sarili niya ay bawasan yung taas ng kilay. Kuya, ano po ba ang gusto niyong mensahe sa inyong mga tagahanga? Kasama na ako doon. Sa ating lahat, huwag natin masyadong seryosin ang buhay. Take it as it is. Huwag niyo masyadong dibdibin ng bashing. Wala yan eh. All things will pass. At kadalasan, meron kang ginawang maganda sa kapwa mo. Naalala niya. Nakakatulong din yan. Ano po ba ang kanta niyo para sa akin, Kuya? Kasi parang imahin siya eh. Pag tinignan mo, parang... Kung anumang dahilay hindi mahalaga, basta't sinasamba kita, di lang pagmamahal lang siyang nadarama. Paano ka maipipinta, kulang ang kulay nila, para mailarawan ka sintahan. Ayan, sinasamba kita. Yay! Ang ganda naman, Kuya. Thank you. Iba naman talaga eh. Kasi, in a way, talagang parang gusto mong protektahan siya. Oh, thank you, Kuya. Alam mo, hindi ka karapat dapat in so many ways. Thank you, Kuya. Kuya, meron po ba kayong mga gustong i-promote? Alam ko meron. November 10 and 11 po yun. Hitmakers 20 years. Kaya Hitmakers XX. Ganon. Ang kasama ko po doon siyempre, si Haji Alejandro, si Nonoy Zuniga, at saka si Marco Sison. Yan. Hopefully, kita-kita. Sa ano po yan? Sa Newport, Manila. What song will summarize your life story, Kuya Ray? Meron akong ginawa na English, but hindi ko naman nire-release dahil para sa akin lang eh. Ang tawag ko doon eh, ang title eh, Loving Me. Ibig sabihin nun eh, mahalin mo sarili mo dahil paano ka magmamahal ng iba kung sarili mo hindi mo naman mahal. Kuya Ray, pwede ba namin marinig? Ay, talaga? Exclusive on the Snooki Serna channel, my friends. The more I see, the more I understand. The more I understand, the more I accept. Ganun. Oh. Yeah. The more I accept, the more I find it easy for me, forgiving others and myself. And when I learn to forgive myself, that is when I began to love me. Parang gano'n talaga. Ganda, Kuya. Tingnan nyo lahat ng buong catalog ko, ma-realize nyo one thing lang, na lahat ng kantang yun ay ginawa ko para sa kanila, sa ating audience. Hindi for me. Hindi rin para sa some particular person. Para sa inyo. Words to ponder. Matthew chapter 22 verses 37 to 39. And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Amen. I'd like to take this opportunity to thank all the people who have been so supportive of our channel. Siyempre po, ang Next Gen Cafe, ang kanilang mga owners po, maraming salamat po for having us. Ang sarap ng pagkain, no? And of course, Apostol Dental Clinic for my smile. Maraming salamat po sa inyo. Lucy Britannico for my hair and hair color and my haircut.
And of course, Jill Stewart for my eyewear. My beloved sister, the owner of Bernardo's Golds and Diamonds. Basic Juicery po. Maraming salamat po sa inyo. And Kuya Ray, thank you po talaga ng maraming. Salamat. Palakpakan naman dyan! Friends, you know the drill. Kung nagustuhan niyo po itong aming vlog ni Kuya Ray, please like, share, and subscribe. Press the notification bell for further updates kung kailan po susunod ang aming susunod na episode. Friends, always remember, rain or shine, friends po tayo. Bye! Thank you! Kuya Ray, thank you! Salamat. Thank you. Okay yan. Editing na lang.